Alam niyo ba na ang type 2 diabetes ay isang sakit na may solusyon? Meaning, nai-reverse ang sakit nito o nag-i-improve kapag tama ang gagawin. Kaya lang hindi ito gagaling or mag-i-improve ay kapag meron kang maling ginagawa. Ginagawa na bunga ng di wastong advice or lumang paniniwala mula sa mga medical authorities, social media, narinig sa kapamilya, kaibigan, or mga kakilala, and even galing sa mainstream media. Panoorin mo tong video na to hanggang katapusan at alamin ang 10 bagay na pinaniniwalaan ng marami sa mga doctors sa sakit na type 2 diabetes. Kailangang handa kang mag-entertain ng bagong kaalaman na lihi sa karaniwan ng pinaniniwalaan at hindi sumusunod lang sa dikta ng iba dahil hindi lahat naman ng sinasabi ng doktor at nadidinig na information ay totoo. So without further ado, let's start. Number 1, irreversible daw or hindi curable ang type 2 diabetes. Nai-improve lang daw ang condition at namamanage, pero once na meron ka na nito, for life na daw ito sa'yo. Well, completely reversible ang sakit nito with proper lifestyle tulad ng healthy eating habits. Marami na ako nakitang testimonials na gumaling sa sakit na to at yung iba nga, ilang taon na nagtuturok ng insulin at napakadami na ng gamot. Tingnan nyo yung mga testimonials sa YouTube ng mga tao na mula sa iba't ibang panig ng mundo kung paano sila gumaling sa low-carb lifestyle, ketogenic, carnivore, at fasting. Even sa Pilipinas, tingnan nyo yung mga pages or community na nag-advocate ng mga diet na to ay talaga namang may inspire kayo. Hindi hopeless case ang sakit na ito. In fact, napakadali nitong gamutin at i-improve basta ayusin lang ang lifestyle at may tamang gagabay kung paano ito gagawin. Number 2, ang type 2 diabetes daw ay nasa lahi at unknown ang cause o sanhi. Napakaliit ng porsyento na lahi ito at ang sanhi nito ay scientifically proven na chronic carbohydrate toxicity. Kahit pasabihin na meron kang konting chance sa genes mo na ito ay namana, hindi ibig sabihin nun na ito ay for life mo nang daladala. Yung carb dependence ang sanhi nito, kaya ito rin ang i-address sa problema mo. Kung malinaw na ang sanhi nito, malinaw din ang solusyon. Pero yung sabihin na lahi ito at walang solusyon at hindi alam kung bakit meron kang type 2 diabetes, abay malabo yun. Tapos, sasabihin sa'yo, puro pills at injection na lang ibibigay sa'yo dahil yun lang ang solusyon sa problema mo. Number 3, high blood sugar lang naman yan. Pwede naman yung i-control o i-manage sa medication or maintenance. Ang high blood sugar ay hindi naman talaga yun yung sakit. Ito ay sintomas pa lang ng tinatawag na hyperinsulinemia or frequent insulin spike. Kaya kung ito ay sintomas at sintomas lang i-address, parang tinapalan mo lang ng band-aid ang sugat pero may infection sa loob na di mo nakikita. So ganito yon sa case ng type 2 diabetes. Ang high blood sugar ay nangangahulugan na may kinakain ka na pampataas nito at ang insulin mo ay nagtatrabaho ng matindi para ibaba yung blood sugar mo. Kapag laging mataas ang insulin dahil laging mataas ang sugar mo, dito nagkakameron ng salasalabid na sakit sa katawan mo. At ang malimit na insulin spike ay bunga ng carb dependence or chronic carb toxicity. Kaya kahit uminom ka ng gamot para sa elevated blood sugar mo, walang nasusolve na issue doon. The problem still remains kasi hindi naman talaga na-address yung root cause ng problema, which is frequent insulin spike or hyperinsulinemia. Number 4, ang metabolism mo daw ay nagkakagulo dahil naedad ka na. Maaaring nagkakagulo ang metabolism kaya apektado ang function ng bawat organs at hormones mo sa katawan. Pero ito ay effect, hindi dahil ng pag-edad mo, kundi dahil ng current lifestyle mo, tulad ng maling pagkain. Ang ganitong sitwasyon, yung metabolic dysfunction or metabolic abnormalities, ay hindi permanente at pwedeng mabago, mag-improve, patungo sa paggaling kung babaguhin mo ang kinakain mo. Yun bang 10 years old na na-diagnose ng may type 2 diabetes ay maituturing na may edad na para sabihin ang kondisyon na ito ay pang may edad na o pang natanda lang? Ang metabolic damage ay nare-repair pa hanggat buhay tayo at humihinga. Ang ibig sabihin na ang katawan natin ay permanently broken and beyond repair,
katumbas ng pagsasabing wala ka ng pag-asang gumaling at maggamot ka na lang. Panglima, ang maintenance sa type 2 diabetes ay habang buhay na daw para makontrol ang blood sugar at bumaba ang HbA1c. Drugs will help you manage blood sugar, pero hindi ka totally gagaling sa type 2D. Kapag ba na-manage mo ang blood sugar mo, does that mean magaling ka na? Kapag ang gamot ay permanente at nadadagdagan pa dahil sa dami ng nararamdaman mo, hindi ka nagaling. Every time na may makitang abnormal sa blood chem, lab test, o may idinaing ka sa doktor, meron niyang equivalent na gamot na ibibigay sa'yo. Hindi naman yun masama. Ang question lamang ay, ano ina-address ng gamot? Sintomas o yung tunay na sakit? Again, sintomas ang tinatarget ng maintenance, hindi yung tunay na cause ng sakit. At sa matagalang gamit, unti-unting nasasalanta ang katawan mo dahil hindi naman talaga ito intended for long-term use. So, ano nangyayari? Ginagawang normal ang pag-inom ng gamot sa matagalang panahon. Pero sa tunay, that is not normal. Sa tamang pagkain pa lang, malaking positive impact na ito sa sakit at ang exercise, optional na lang. I'm not saying no, huwag ka mag-exercise. Exercise is great. Pero, kung sisimulan mo yan sa pagkain, doon mo makikita ang kakaibang resulta. Hindi naman kasi lahat ng tao kaya mag-exercise tulad ng mga disabled at bedridden. For example, meron kang ganong situation. Paano ka makakapag-exercise? Di para mo na rin sinabi na yung mga bedridden at disabled, hindi nagagaling sa sakit na diabetes. And number 6, pwede ka daw kumain ng kahit ano, kahit meron kang type 2 diabetes. You deserve treats daw at lahat ng masasarap sa dila ay wag mo rin ipagkait sa iyong sarili dahil ikaw ay tao lang. Alin ba ang mas deserving ka sa buhay mo? Yung buo ang daliri mo sa paa, may binti ka pa, may kita ka pa, nakakaihi ka ng normal, nakakakita ka at hindi bulag, wala kang sakit sa puso, lahat ng body parts mo ay nagana ng maayos, o kumain lang ng gusto mong kainin kahit ito ang malinaw na nagpapalala ng sakit mo. At dahil maling pagkain ang sanhi ng sakit, hindi ba ang solusyon doon ay wastong pagkain? Alam nga namang maling pagkain ang naging sanhi, ang solusyon ay drugs. Doesn't make any sense, di ba? Hindi naman ibig sabihin no, na kapag may type 2 diabetes ka, hindi ka na pwedeng kumain ng masarap. Mas tamang sabihin na makakakain ka pa rin ng masarap, may i-give up ka lang, pero pipiliin mo yung pagkain na masarap na angkop naman sa sitwasyon mo. Alam nga namang may sakit ka na nga. Alam mo yun na nagpapalala ng sakit mo. Bakit yun pa ang ilalagay sa katawan mo? Maraming mga pagkain na masasarap na magbebenepisyo ng malaki ang katawan mo, hindi magkukos ng elevated blood sugar, pero masasarapan ka pa rin. So it's just about the food choice na kailangan mong itama. Pang-7, hindi ka daw dapat magutom. Kumain kada 2 hours. Kung meron kang current issue na may injection or any medication para itaas ang insulin levels dahil may peligro nga ng pagbaba ng blood sugar, well, kailangan mo talagang kumain every 2 hours or kung kailan ka magutom. Otherwise, bababa talaga yung blood sugar mo. Ang tanong lang ay, ano ang kinakain mo para hindi tumaas ang blood sugar mo at mga ilangan lagi ng insulin or maging insulin dependent? Kasi kung naka-high carb ka, which is yun yung pinaka-major cause ng type 2D, wala kang binabago. Vicious cycle lang yon. Kung kada snack or merienda mo ay puro junk food, ultra-processed food, lahat yun may asukal, may bad seed oils pa, bad carbohydrates, at anumang sugar-spiking foods. Paano ka makakaalis sa pag-i-inject ng insulin? So again, pinapalala mo ang sitwasyon mo. At dahil dito, because you're eating the same food, yung mga food na nag-cause ng sakit mo, may kay gutom. Kaya hindi mo kakayanin walang pagkain sa loob ng ilang oras. So, ibig sabihin nun, hindi mo kaya mag-fast. Pero kapag naibaba mo ang carbohydrate intake mo sa mga kinakain mo, hindi mag-i-spike ng todo ang blood sugar mo. Magiging normal ang insulin level mo, kaya hindi ka magugutom mayat maya. At doon ka lamang makakapag-fast. Ibig sabihin nun, mababawasan yung malimit mong pagkain at mas naging stable ang iyong blood sugar. So, sa kalaunang practice, low carb, mababawasan ang gamot dahil stable ang blood sugar, pati injection mo pwedeng matanggal. Or, mas malaki yung possibility na matanggal. O di ba? Ang ganda pag naging normal lahat. Number 8. Kumain lang daw ng puro gulay, prutas,
Kailangan daw ay walang lasa, hindi maalat. Whole grains tulad ng brown rice, tinapay, oatmeal, bawal daw ang itlog dahil ng kolesterol, mamantika, matatamis, maalat at lahat ng saturated fats. Ang cooking oil daw dapat ay vegetable oil at seed oils. I just met some medical students here at the University of Arizona who told me they learned about nutrition and then told me they learned that saturated fat is bad for us because it raises LDL, and everyone knows that LDL is bad for your heart. And they told me that vegetables are good for humans. That's the extent of what they learn in nutrition. I know that in this medical school, this is where I went to medical school, our doctors are being trained to think that red meat is bad for humans. The most nutrient-rich foods on the planet are bad for humans because they contain saturated fat. And yet these medical students are not being challenged during their cardiology rotations when they see cardiology patients who have had heart attacks to think about the root cause of their atherosclerosis. They're not taught that insulin resistance, that metabolic dysfunction lie at the root of atherosclerosis. And if they're not taught that, how can they begin to question what causes insulin resistance and what causes metabolic dysfunction? We need to do better for our future generations of doctors and for the patients they will see. Una, kapag limitado ang alam ng doctors or any medical authorities, health professional, dietitian, nutritionist, sa ugat ng type 2 diabetes, at ang sasabihin ay matamis lang na pagkain ng sanhi nito, maaaring ang payo ay hindi magiging epektibo at hindi permanente ang paggaling. Masyadong malabo yung ganong klase ng advice. Halimbawa, ang prutas. Halos lahat ng prutas may tamis. Iilan lang yung mababa yung tinatawag na glycemic index or yung grams ng carbs. Ang tinapay, may tamis. Hindi lang yun, harina siya. Ang kanin, kahit pa anong kulay niyan, brown man yan, black or red, starchy yan. May gulay tulad ng patatas na starchy. Ang oatmeal, starchy din. Lahat ng junk foods or ultra-processed foods, may asukal. So lahat ng nabanggit, nagpapataas yun ng blood glucose. Minsan sa isang kainan, sabay-sabay yun ang kinakain ng mga Pinoy. Lahat ng ito, nagpapataas ng blood glucose. Subukan nyo i-measure ang blood sugar nyo after eating those foods. Malalaman nyo, the number will speak. Yung fructose naman, diretso yon sa atay at hindi na may measure sa dugo kasi glucose lang ang mini-measure ng dugo. Ang tanong, alin ang mainam? Baka magulat kayo. Kung alin yung sinabi ng doktor na iwasan, yun actually ang mabuti sa katawan. Nagulat kayo. Whole foods tulad ng karne, seafoods, eggs, saturated fats, yung sinasabi ng iba na nabubuo daw sa lababo kaya pwedeng mabuo sa katawan mo, hindi po totoo yun. Hindi po tayo lababo at tayo po ay living thing. Quality butter, leafy greens, yan. Bakit? Anong meron doon? Yun kasi mga nabanggit ay 0 to minimal carbs. At katulad ng sinabi ko kanina, yung high carb ang nagko-contribute sa diabetes. Samantalang yung opposite nun, yun yung low carb, yun ang magbibigay ng blood sugar stability at less insulin spike. Contrary to popular belief na masama yung saturated fat, hindi kinakailangan iwasan ng good fats. Hindi ito yung nagiging cause or sanhi ng sakit sa puso tulad ng pininiwala ng marami. Please check my other videos tungkol dyan. Hindi ko lahat ma-explain dito. Number 9, mataba lang daw ang nagkaka-type 2 diabetes. Ang katabaan daw ang dahilan kaya meron kang type 2 diabetes. Ang weight ay hindi guarantee na wala kang sakit. Bagamat mas tamang sabihin na mas malamang na marami kang health issues pag ikaw ay over fat or obese. Maraming tao ang tama ang timbang, tama ang BMI, pero may type 2 diabetes. Meron pa nga akong alam na underweight at skinny, may sakit nun. Ang katabaan ay sintomas lamang ng metabolic syndrome. Ibig sabihin nun, may abnormality sa metabolism mo at yun yung resulta ng underlying cause which is, katulad ng sinabi ko kanina, insulin resistance or hyperinsulinemia. At ang pananaw ng iba, normal na maging mataba. Oo, nino-normalize nila. May nagsasabi, wala naman akong issue kahit ako'y mataba. Pero yung katotohanan na nataba ka kaysa normal mong timbang, ibig sabihin nun, hindi ka naman ganun dati ang sukat ng katawan. Tapos bigla kang lumaki kaysa normal. Tapos makikita mo, yung lumalaki yung mid-portion mo. Pagka ganun, may issue ka na nun eh. Hindi dahil hindi ka na sexy or macho, kundi dahil meron ka ng nagsisimulang metabolic abnormality. Sa hindi matataba or skinny,
di nangangahulugan na wala kang issue. Lalo na't alam mo sa sarili mo na meron kang poor eating habits. So, ibig sabihin nun, kaya mataba ka, kaya hindi ka mataba, kaya tama ang BMI mo. The question is, ano ang eating habits mo? Kasi chances are, regardless of your shape, kung poor ang eating habits mo, meaning you're always in a high-carb diet all the time, dun ka talaga pupunta. Kaya importante na nagpapatest ng HbA1c, lalo na kapag nasa 30s and above na. Otherwise, magugulat na lang pag na-diagnose ka na may type 2 diabetes ka na pala. And the last, number 10, na kapag ang HbA1c mo raw ay below 7, sabi nila, you are perfectly fine. O, ilang beses ko na yung nadinig. Ang normal na HbA1c or hemoglobin A1c ay below 5.6. Hindi po below 7. Ang HbA1c ay test para malaman ang average na blood sugar mo over the last 2 to 3 months. Ito nagsasabi ko anong percent ng red blood cell mo ang glucose-coated hemoglobin or may nakakapit na glucose mula sa kinakain mo. Kaya kung halimbawa na makikita mo yung test mo tapos nakita mo above 5.6 tapos sinabi ng medical authorities mo or healthcare professional na okay lang kasi ang normal is below 7. No. Ikaw na mismo magbago ng lifestyle mo sa pagkain. At huwag kang maging kampante na dahil sinabi nila na below 7 is normal ay okay lang. No. So there you have it. Ang 10 mga paniniwala na sinasabi sa iyo ng medical industry at information na nagkalat sa internet, social media, at kung saan-saan tungkol sa type 2 diabetes. I'm pretty sure most of the people yan ang pinaniniwalaan. Hindi ko kayo kinukumbinse na maniwala agad dito sa narinig nyo. Mas tamang sabihin na timbangin mo ang realidad base sa information na tinatanggap mo. And at the end of the day, you decide what's best for you. Kung ang sinasabi sa'yo ay hindi mo nakikita ang resulta sa maraming tao na may sakit na to, and even sa sarili mo mismo, hindi ba nararapat mo lang na pag-isipan kung may katotohanan pa ba ang advice sa'yo or wala? Ang dalangin ko, yung lahat ng tao, bumuti yung pakiramdam sapagkat hindi tayo nilikha ng Diyos para mag-suffer sa sakit. Binigyan tayo ng napakagaling na katawan ng Diyos na may sariling doktor sa loob. Basta, ingatan at alagaan lang natin. So that's all for my video today and I hope marami na naman kayong natutunan. Paki-subscribe, paki-share, paki-like. And see you on my next videos. Bye-bye!